Ginoo, bless. Your word is so good. Already been anointed. Anoint me, Lord, to discuss your word tonight. And ikaw, Lord, bless man sa mga viewers namin. Salamat Ginoo sa sinigang panahon. Aralin Ginoo ang patungan sa mga Ginoo. Salamat Ginoo. Salamat sa iyo tayo. In Jesus' name we pray. May mga dito na gani, no? Ara na pastor. Bakit? Di ko sure talaga kung ara na ba na tanda. Pero may ara sa sing activation pa. Sa SIM. As kusog man to. Lagang ko 700 Mbps dito. At sa Davao nga may video nga nag-test sila. 700 Mbps. Sa akong page para makita sa akong yun na Start. share ko lang. Share mo na. Atang magawas na. Wala mo na. Pero hindi, no? Tanan siya, ano, no? Tanan ba ni akong friend? Ako, share na. Hindi, no? Magpili lang siya dili. Amo na. Ay, isa-isa lang mo yung start. Mas tanan lang yun. Share. Kamarga siya ako. Okay. Ayan, wala. Video, tao, sa kapatid.
Yun. Yung lakat kasi na yun. Praise the Lord. Hallelujah. I would like to thank una sa tanan, sa lahat po ng mga viewers natin sa gabi ito. I would like to thank you, your presence. We are now live in Facebook. Live streaming in Facebook. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa ating Bible study. In the name of Jesus, sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Magandang gabi po sa lahat at sa lahat po ng mga friends natin dyan sa Ikawayan, sa Samal, from Manila, and then sa mga friends din po natin, sa mga viewers natin doon po na sa South Cotabato, si Brother GM Samonte. Maraming salamat po. And then si Sister Sharon Advicula. She's watching right now. And then Abigail Acuesta, Sister Abigail Acuesta is watching right now. Maraming salamat po. And then nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng mga kapatiran natin dito, sa lahat po ng mga members ng Bagger Church at saka sa iba't iba pang mga church, no? Tayo din po ay nagpapasalamat sa kanila. At sa lahat po ng mga LM, lahat po ng mga men's at mga youth, maraming salamat po sa kanila. Then we have yung kasama din po natin, si Yoyoy. Maraming salamat din po kasi siya po ang nagkuha ng lahat ng ito, no? Amen. Sa mga gadgets, no? Maraming salamat po sa Cabalbal family, De Villeres family, Brother Boy, maraming salamat. Then Floro family, Palomero family, sa lahat po ng mga prayer warriors every Thursday, maraming salamat po sa kanila. And then Bantolo family, Acuesta family, maraming salamat po. And then to our pastors, maraming salamat po sa kanilang suporta sa ganitong gawain po ng ating Panginoon. Amen. And then sa Armada family, no, maraming salamat din po. Amen. And then gusto lang po nating batiin yung mga doon po ngayon, I think in Lily's View, sa kay Teacher Nini, no, Geraldine Armada, and then to our President Bunamen, sa ating po si Brother RB Armada, no, and family, maraming salamat din po. At sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa Ikawayan, maraming salamat po sa inyo. So, madali lang yung panahon, no? Friday na naman, then happy weekend pala sa lahat, no, ng mga nagtatrabaho, nag-opisina. So, if you have time, maganda na po yung place, no? Pasalamat po tayo sa ating chairman, sa ating priester. Walang iba kundi si Pastor Neil, na siya po ang gumagawa talaga ng paraan para masiayos, no, mapaganda lalo yung Heaven's View. So kami din po, eager na rin po kami, no, na pumunta doon kasi
matagal na kami hindi napunta sa Camp Seven's View at I know na it's a nice place. Tumatanggap din po sila ng mga different kung ano po yung mga wedding or reunion o kahit ano po, no? Mayroon naman mga camp doon na pwedeng tulugan at magaganda yung mga campground doon, no? Yung mga bahay-bahay doon, no? At mga 4 hectares po yan. So, hindi po kayo mabubore doon. You can enjoy the place, the clouds, the climate, yung lamig, no? Na para po kayong sa may Tagaytay. No? Amen. Praise the Lord. So, nagpapasalamat din po tayo last Friday. Tinalakay po natin about salvation. And then, ngayon po, salamat po tayo sa Diyos dahil siya po ay nagbibigay ng mga aralin, no, sa every time na kailangan po natin yung mga dapat nating tatalakayin sa gabing ito. So, for tonight, pasalamat po tayo, no, muna kay Sister Fede Leon. Amen. Thank you po. And then Luke, John Ray, Martizano. Pasalamat po tayo sa kanila. They are watching right now. Amen. Sa lahat po ng mga Franco family, Nicor family, Maliano, ano pa ba yung mga relatives natin dyan sa Pigawayan. Villegas, Danoy, GM Samoldi is watching right now. Thank you, sir. Brother GM Samoldi. And then, we have also watching in Dubai, Kuwait, and then in Samal Island, Davao, Manila. Maraming salamat po. Good evening po, Pastor. Brother GM Samoldi. Good evening po sa inyo. God bless you po. Salamat po sa walang sawang panunood po sa aming programa. Every Tuesday at saka Friday po, 6:30 in the evening. Maraming salamat po sa inyo. So, for tonight, ngayong gabing po ito, ang ating pong tatalakayin, amen, it is about the power of praise. Amen. So, alam naman po natin na in times na medyo hindi po maganda yung ating kinalalagyan, sometimes ganun talaga ang buhay, but hindi lang po natin kalimutan na mayroon po tayong Diyos na malalapitan, mayroon po tayong Panginoon na siyang nagmamayari ng lahat ng bagay dito sa mundo, at siya po ay handang makinig at handang magbigay ng ating mga pangangailangan na talagang nakakatulong po sa atin to glorify His name. Amen. So, Sister Abigail Aquesta, good evening po. And then, sa lahat po ng nandun ata, no, sila Sister Inday Aquesta, doon po sa Camp Seven's View. Kumusta po kayo dyan? And then sa Lily's Cafe, no? Sa lahat po ng mga Armada family, maraming salamat din po. And then, sino pa ba yung mga kasamahan natin sa Prayer Warriors? Amen. Si Brother Jimmy Bantolos, Brother Jesse Palomero, Sister Tuto Armada, marami pang mga Sister Titang, Sister Michelle, no, Rivera, marami po. And then we're so thankful dahil kasi every Thursday hindi lang po parang nag-triple na ngayon yung mga tawag nito,
prayer and fasting. Amen. Sa mga Valenzuela family, kay Sister Oping, kumusta po kayo? No? Amen. So we're so thankful right now. Kabalbal family, Nalangay family, nila Brother Roger, no? Maraming salamat po sa inyo. Amen. Then, sila Sister Big Big. Hindi ko alam yung apelyido nila. Sister Marfil family sa Bulucawan. Maraming salamat din po sa inyo. I hope na lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Amen. So, it is about 6:40. So, ngayon pong gabi, ang ating pong tatalakayin, it is about the power of praise. Amen. So, sabi po dito, in this lesson, we have learned that praise is neither thought, amen, nor feeling, but expression. Amen. It is a releasing of emotion which begins in the spirit of man, is governed by his will, and is manifested with the whole body. Amen. So we have mentioned several ways in which people worship the Lord. Amen. Every time pupunta po tayo in Sunday service, doon po nag-worship tayo sa ating Panginoon. Amen. You do not need to do flamboyant things to become a celebrator of praise. Hindi po natin kailangan yung talagang maraming kulay, magagandang kulay, or vivid colors just to be able to praise God. No? Amen. So, we know, amen, you need only to praise Him with your heart. Yun lang po ang kailangan natin. Yung ating puso, kailangan lang natin po siyang purihin doon po sa ating sa kaibuturan po nating puso, sa ating soul, mind, and strength. So let your inner spirit bring you to a higher level of praisemanship through any or all of these methods. So kailangan lang po natin yung talagang inner, no, sa kaibuturan po, doon po sa kaloob-looban ng ating puso. Amen. Of our spirit, no? Amen. The inner being. Amen. You to have a higher level, amen, of praisemanship. Para magkaroon po tayo ng mataas na antas, no, ng pagpupuri at amen, pagpapasalamat po sa ating pong Panginoon. Amen. So, for tonight, sabi nga dito, jubilation in tribulation. Amen. So, pagsaya po sa panahon ng pagdurusa. Amen. Dapat doon tayong magsaya pag nafe-feel po natin, nadarama natin yung mga hampas ng buhay, yung mga kalungkutan. Amen. We are so in distress. We are in trouble. Or some things, no, we are in broken-hearted. Or something nalulungkot tayo. Amen. Dapat doon po tayo magpupuri o magsaya. No? Amen. So yun po ang heading natin. No? Jubilation in tribulation. Amen. So when God answered the prayer, healed your body, or provided for a specific need, amen, gratitude is easily expressed. No? Sabi daw, amen, kung ang Diyos daw ay mag-a-answer ng ating mga prayers sa ating mga prayer requests, no? Especially in Thursday, every time mayroong mga prayer requests, ang dami na pong answered prayer. Amen. They ask for abundance for their business. Amen. Lahat po yan na-answer. They ask for a car, a house, a new car. Lahat po yan. No? Amen. Na-answeran na po. Amen. So napakadali lang.
no, or healing in our body, or provided for a specific need, no, ng mga pangangailangan po natin, provision, o kailangan po natin ng bahay, kailangan po natin ng kotse, kailangan po natin ng mga magagarang damit, or ano pa ba? No? So, name it, no, sa inyo. Kailangan, ang pangalanan nyo po, no, kung ano po yung gusto nyo. At sinasabi po dito, so, napakadali lang po magpasalamat, no? Is easily to express gratitude. Amen. Amen. Praise flows out in torrents of joy when we have been unmistakably blessed. No? Amen. Napakadali lang po magpupuri in times na yung flow po ng torrents ng joy, yung agos po ng pagpapasalamat kung nandun po yung mga blessing natin natatanggap. Amen. Amen. But can you express to all our viewers right now? Amen. So, din po, no? Salamat. So, sabi pa dito, but can you express or maipapahayag mo ba yung magandang pagpapasalamat to the Lord, no, in times of sorrow? Amen? Sa panahon po ng kalungkutan. Amen? What if you've been laid off from work? Kung pinatanggal ka po sa trabaho, madali po bang magpapasalamat sa Diyos? Magpuri sa Diyos? Amen? Or become ill kung meron po tayong karamdaman, no? Or malubhang karamdaman, no? Amen. O mayroon po tayong sakit, or worst of all, loss of a loved one. Amen. So mayroon pa po tayong tawag ito, lakas na magpupuri sa ating Panginoon in times of sorrow, sa ating pong kinalalagyan. No? Remarkably, these are the times you should pray God evermore. So remarkably, dapat dito po tayo magpupuri at magpapasalamat in times just like this. Even more pa, dapat sobra-sobra pa yung ating pagpasalamat in times, no, sa kalungkutan, no, ng pangyayari sa ating buhay. Amen. So sabi nga sa 5:18, no, salamat nga pala sa mga comment, no? Amen. Thessalonians 5:18, 1 Thessalonians, sabi po dito, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So dapat po magpapasalamat po tayo, sabi po sa Thessalonians, sa lahat ng bagay. Amen. For this is the will of God. Ito po ay kalooban ng Diyos concerning about you. Amen. Ito po ay kanyang will kung bakit po ito ay ating na-experiensyahan. Ito po ay nangyayari sa ating buhay. So nagpapasalamat din pala nga tayo sa Tansenko family. Amen. Sa kanila po ni Teacher Amor, Brother Tonton. Amen. So sabi po sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So lahat po yan, in bad things, in good things, it works together for good to those who love God. So lahat po yan, no? Kahit minsan may mga mali po tayong desisyon, pero yun po ay pinagsama-sama, no? Just to be able to work. Wala pong good if we are in the presence of the Lord, no? Alam po niyo ng Diyos. Amen. So saying thank you. So magpasalamat daw tayo. Amen. During unpleasantness, during sa hindi ka nais-nais na mga exhibits, more faith than at any other time. Amen. So it notifies God that you trust Him to get you through the situation regardless of
the circumstances. No? Kung ano ba yung mga, regardless sa mga pangyayari sa ating buhay, we should give thanks to the Lord for His good. No? His love, His mercy endures forever. Amen. Dahil kung tayo po ay magpapasalamat, amen, it notifies God that you trust Him. No? Na talagang nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen. To get you through the situation, regardless kung ano pa man ang yung sitwasyon, no? Or circumstances na mapangyayari sa ating buhay. Amen. So the word states repeatedly that difficult times develop virtues in our Christian character. No? At it is one of the ways God puts His perfect love into practice. No? Kasi sa mga difficult times daw, ito ay nagdi-develop sa atin, no? Bumubuo ng magandang kabutihan, ng good, no? Virtues sa ating as being a Christian in our character. No? Amen. So, in difficult, testing, trials, no, or paghihirap, it is one of the ways of God put His perfect love into practice. So, kailangan din po na maranasan natin yung mga kahindik-hindik or mga kahirapan sa buhay na parang hindi natin alam kung ano ang gawin. Dahil dito rin po, no, maipamamalas or maipararating, no, or maibahagi ng Diyos ang Kanyang tunay at itong pagmamahal sa ating buhay. Amen. So sabi nga sa Romans 5:3-5, amen, but we glory in tribulation. Dapat po tayong aluwalhatiin sa panahon ng pagdusa. Also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience hope. Amen. So, kailangan po kung mayroon pong experience, kung mayroon pong pagtitiis, endurance, patience, or pagtsaga, mayroon pong hope na yun, make not ashamed. Hindi po yun, ang hope na yun ay hindi po disappointment po sa ating buhay. No? Amen. Because the love of God is shed abroad in our hearts. Ito po yung mamahal ng Diyos. Ito po ay ibinigay niya po through. No? Amen. Through the Holy Spirit that is within us. No? The Spirit which is the comforter, no, sa ating pong buhay. Kaya, no, in times, no, na mga ganitong sitwasyon, kailangan kulang po tayo, kailangan worship lang po tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Because in God's time, in God's timing, no, amen, in God's blessing, pag panahon na po, because we only stewards sa mga bagay-bagay po dito sa pundo, amen, pag mayroon na po siyang trust sa atin, no, ibibigay niya na po, no, lahat po ng best, no? Lahat po yan, God's timing, God's blessing, God's favor equals God's best. Amen. So, if we trust, we are trusted enough sa kanyang pong mga lahat po ng bagay dito, no? Just to glorify, just to advance for His kingdom, yan po ay bibigay ng Diyos. No? Amen. Kailangan mayroon lang po tayong patience. Amen. Mayroon lang po tayong tiyaga, perseverance, no, sa ating buhay. Amen. So it is this step-by-step formula which make our walk with God closer. No? Ito po yung mga ganitong klaseng pamamaraan na nangyayari sa ating buhay. Ito po ay nagkakaroon tayo ng relationship, na lalo tayong lumalapit, no, ang ating relasyon sa Diyos. It forms a strong spiritual defense for the future. Kaya po nangyayari ito dahil alam ng Diyos yung doon po ahead of time, no, sa ating buhay. Kaya ngayon pa lang, dinidevelop niya na yung faith na yun para po magiging spiritual defense natin pagdating ng panahon. Dahil hindi lang po mga munting, no,
problema or kaunting problema, kundi harapin po natin yung hamon sa buhay. Kaya kailangan God will going to mold us. No? Amen. Yung ating pong character, ating pong attitude. No? Amen. Na kung i-bless niyo po tayo, no, na hindi po yung heart natin doon sa blessing. Amen. Kundi sa Kanya po. No? Amen. 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 Kagaya po ni Father Abraham. Amen. Sabi niya, Lord, you bless me so much. Pero anuhin ko man ito dahil wala naman akong bibigyan. O sino naman ang mamanahan ko nito? Wala naman akong years na pagbibigyan ng lahat ito. Amen. So binigyan po siya ng anak. At yun ang pinaka-importante sa kanya po. Pero God told Father Abraham that he will going to sacrifice his love and only son. Ginawa niya rin po yun dahil mayroon po siyang takot sa Diyos. Dahil sa Diyos lang po nakatuon yung kanyang puso't isip, no? Amen, ang kanyang inner being. Kaya doon po napapatunayan ng Diyos na talagang He has a fear sa ating Panginoon. Na kahit kukunin man ang lahat sa Kanya, nandun pa rin yun, faith na yun. Amen. Na hindi, no? Hindi matawag ito, hindi matarok, hindi what we call, cannot be shaken anymore. Amen. Amen. Dahil alam niya kung sino naman ang nagbigay ng lahat ng yun, ng mga blessings sa kanyang buhay. Amen. So Isaiah spoke of praise in terms of an article of clothing. So when life has taken a downward turn, kung ang buhay ay parang bumulusok na, pailalim, amen, na wala na tayong mapupuntahan, wala na tayong magpagkukunan, especially in our finances. Sometimes our business na bankrupt na, nalulugi na, wala na. Amen, nandun ka na lang sa sulok. Amen. We should exchange the spirit of heaviness, amen, for the garment of praise. So yung spirito daw, yung pagkalungkot-lungkot na parang ang bigat ng ating dinadala, amen, sabi po ni Isaiah, we will change it. Amen. Amen. For the garment of praise, dapat isusuot po natin yung garment, no? yung praise. Yun po dapat nating isuot. Amen. Hindi yung kalungkutan. Amen. Sa panahon po ng sorrow sa ating buhay, we have to praise God even more. Amen. So, Satan and his demons of sorrow and depression can stand to be around anyone wearing this cloth of worship. So, hindi sila makatayo. Kung nandyan po ito, yung cloth of worship, yung balabal ng pagpapasalamat, pagpupuri, amen, or pagsamba, amen, kung nandyan po yan sa atin, so, hindi po sila they cannot stand, no? In your presence. No? Hindi po sila makalapit sa atin. Amen. Dahil alam naman natin na if God is with us, nagkakaroon po tayo ng heads, ng kural, no, sa ating buhay. Not only in ourselves, but even to our family, even to our home. Amen. Amen. He will send thousands of his heavenly armies, or heavenly forces for protection, to envelope or to, amen, sa ating pong buhay. Hindi lang sa ating buhay, even in our job, in our, what we call this one, in our business, amen, sa ating pong mga anak, even, they were abroad, nandiyan po ang Diyos sa kanila. Amen. So, it's embarrassing to them when you glorify Jesus. Nakakahiya po para sa kanila kung tayo po ay nagpupuri, niluluwalhati po natin yung Panginoon. Amen. Ating Panginoong Jesucristo. For His wonderful plan for salvation which freed you from their captivity. Amen. Dahil tayo po ay niligtas na ng Panginoon from their, sa pagkabihag,
Amen. No? Sa mga poverty, sa mga ganun na bagay. So, no, just like in times, sa panahon po ng mga apostles, maraming pong tribulation, maraming pong pagdurusa, maraming pong sunasubatak. They receive the Holy Spirit. Amen. Wala po silang takot. No? Amen. Sa pagpo, no? Sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. No? Even na sila'y mamatay, kahit na sila'y sila natitinag sa mga ganung bagay. Amen. Amen. So Paul suffered a painful affliction. Si Paul din po nagsasuffer ng mga pagdurusa which restrained his feeling of self-righteousness. 3 times he prayed for deliverance. 3 beses po siya na gano'n. Because of this, di po siya, his petition was denied by God. So, hindi po tinanggap, no? Amen, ng ating Panginoon ang kanyang panalangin. Amen. No? Amen. I think it was thorn of the flesh or punit na laman. Amen. Sabi niya nga, in 2 Corinthians 12:9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee. Amen. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities. Rather, no, mas dapat nga ako'y siya'y aking kaluluwi, pasasalamatan, luwalhatiin sa panahon ng aking kahinaan. Sabi po ni Paul yan. That the power of Christ may rest upon me. So, kahit nga sila, yung mga apostles na sila, sila na po yung mga alagad ng Diyos. At sila din po ay nagkakaroon ng experience regardless of whatever circumstances na kanilang harapin, nagpupuri sila sa Diyos. Amen. Kaya sa lahat po ng ating mga viewers, hindi ko pa alam kung ano po ang inyong nararamdaman sa ngayon, ano po ang hinaharap nyo. No? Amen. Hindi ko mabigyan kahit ano, but the Word of God says, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, tayo po'y magpapasalamat, no? At magpupuri. Amen. So, sabi po na Diyos, sometimes, we too must suffer. Kailangan din po natin maranasan ito. No, itong mga sufferings, no, itong mga kahirapan. This underscore our humanity. Ito magbibigay din sa ating mga sangkatauhan, no? Sa ating katauhan, to refrain from esteeming ourselves too highly. No, ito po'y dapat lang dahil sa suffering na ito, na paghihirap, no? Amen. Ito ay magkakaroon tayo ng pagpito. Amen. Sa ating pagpapahalaga sa ating sarili. No? Amen. Learning that infirmity, ito pagpapahalaga, keep him humble. Paul then thank God for it. Kasi, no, pag nandun ang blessing, dan doon na kasagana sa ating buhay. At sometimes, sasabihin natin sa sarili natin na kung hindi sa akin, hindi kayo makapag-aral. Kung hindi sa akin, hindi kayo makapagtrabaho. No? Puro na lang akin, ako. No? Sometimes, ang nagbibigay ng Diyos, no? Amen? Sometimes, akala natin tayo na, no, ang nagmamay-ari ng lahat. Sometimes, God use you as an instrument, no, or a vessel for blessing to bless other people. Yun po ang nagiging meaning, nagbibigay meaning sa ating buhay. No? Amen. Kasi kung yung blessing ng Diyos, no, i-stop lang po natin at hindi po tayo magbi-bless. Diba? Hinu-hoard po natin yung blessing doon po sa ating buhay, wala pong meaning yung ating
yung ating buhay. Amen. Tayo lang po ang nagpapasarap, pero marami pong nangangailangan. So, kaya nga, kung binibless tayo ng Diyos, amen, we have to share it to other people also. Amen. 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 So, bibigyan tayo ng what we call this suffering para hindi po tayo, para makapagpigil po tayo. Amen. Hindi po natin pupurihin yung ating sarili. Amen. Amen. Let me invite sa people sa ating Panginoon. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Salamat po tayo, no? Dahil sa mga ganitong mga word of God. Now, hindi lang po kayo ang nakabinipisyo nito. Hindi lang po kayo ang nabibless. Ako din po. Ako ang una nabibless. Especially if we were going to tackle about sin or what we call this one, salvation. Ako po ang nauna. Kaya po, minsan, napakahirap. Kasi of sin, no? Hindi rin po nalimitado yung mga galaw natin. No? Amen. Or this one, sometimes, no? Wala tayong pambayad ng sasakyan natin every month. So, at least, no? Is a word that tells us that God, that we trust Him. Amen. So, amen. Sabi po, take pleasure in infirmities, no? Sa mga binalagyan po natin ng pleasures, yung mga in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, doon ako nagkakaroon ng lakas. Ng lakas through our Lord Jesus Christ. Sa panahon po, wala na tayong pera, mayroon pa tayong gagastusan na ganito, ganon. Sometimes mamuha natin. Minsan nabakatok natin. I'm sorry to tell you that. Or sometimes nagagalit tayo. Sometimes parang fragile tayo. Parang hindi natin, wala tayo sa tinong isip. Amen. But sabi nga, we have to worship, we have to praise God, to glorify God in times of trouble sa ating buhay. Or sometimes it's just mga maliliit na bagay lang naman yan eh. Amen. So, dapat doon lang tayo magtitiwala. Amen. Kaya nga, dapat every time, every Sunday, we'll go to the church para magpuri, para sa buong linggo, no? Ay puno-puno tayo ng puno-puno tayo ng strength, ng sa hamon ng buhay sa lakas tayo. Dito lang po ako nag-business na the word. So, hindi naman tayo nag-ugat. Minsan nag-supra. Amen. Amen. When we wake, pag umaga pa lang, masaya tayo. Yun lang naman eh. Amen. So, amen. So, when accidents happen, or people turn against us, so, amen. You always feel like things to go wrong. So, napakahirap po. Amen. Especially kung may accident na nangyari.
Or sometimes yung mga friends mo, yung mga pinagkaiwalaan mo, yung mga business associates mo, yung mga, di ba? Amen? Kung sila ngayon ay nawala na, no? Tinalikuran ka na. No? Amen? Dahil wala na silang makukuha sa'yo. Amen? So, we don't always feel like rejoicing. Now, sometimes, hindi po natin feel na parang magbigay po tayo ng saya. No? Or wala tayong lakas para luwalhatiin ang Panginoon. No? Amen. So, napakahirap po yun, no? But, sabi nga dito, but we must find the courage. Kailangan hanapin natin yung lakas, no? To praise the Lord in spite of circumstances that we are facing. Especially right now. Dahil sabi po dito, many thousands of Christians around the world attribute, sila po ay, no, sa mga pangyayari, attribute that they're praising God during pain and sorrow, free them from the shackle of depression and suffering. So marami ng mga Christian, hindi lang po isa, thousands and millions na ng mga Christians that in times of circumstances na sobra-sobra pong kalugmukan sa kanilang buhay, no? That they're praising God, they give attribute, no, to praising God during pain and sorrow. And anong nangyari? They freed them from the shackles of depression and suffering. Sila po'y kinalasan, amen, sa pagkagapos po ng depression at suffering. Hindi lang po isang tao ang nag-testify niyan. Millions and thousands of Christian na po. Kaya isa na po tayo doon. Isa na po kayo doon sa lahat po ng mga viewers natin. Sa mga nagwagwapuhang at nagwagwapuhang at mga magagandang viewers natin sa gabi ito. Amen. Dapat masaya lang po ang ating puso. So by praising God, we acknowledge His control by our circumstances. Amen. Otherwise, it would make little sense thanking Him for it. No? Amen. So, glorifying the Lord during difficult situation, ang paglulungulhati po sa ating Panginoon in times of kalungkutan or difficulties, no? Amen, na sitwasyon, displays our faith. Amen. Nagpapakita po ito ng ating pananampalataya in an approval of the perfect plan which has for our lives. He cannot move us to growth. Hindi niya po tayo pataas. Grow until we joyfully, amen, accept our present situation as part of that plan. So, kailangan po natin dumaan sa kanyang mga pagsubok. No? Amen. Kailangan din po ng Diyos na ipadaan ka sa ganung pagsubok para 100% po, no? Amen, na ipakita niya po yung perfect love na yun sa perfect love and plan, no, sa ating buhay. Amen. Sabi niya nga sa 1 Peter 1 verse 7 to 9, sabi niya, and the trial of your faith being much more precious than gold that perish, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, O whom, having not seen, ye love, kahit na hindi po natin nakita, no, tayo po'y may pagmamahal, in whom though now ye see Him not, no, kahit na hindi po natin siya nakikita, ye believing. So, tayo po'y naniniwala, no, nagtitiwala, or naniniwala, ye rejoice with joy unspeakable. No? Amen. Tayo po'y nagre-rejoice, nagsasaya. No? Na hindi natin alam kung bakit, hindi natin alam kung saan galing. No? Unspeakable. No? Joy and full of glory. Amen. So, receiving the end of your faith, even the salvations of your soul. So, lahat po, no, dapat
doon po tayo dadaan sa na parang gold na hindi po yan maging gold kung hindi dumaan sa pinakamahirap na proseso bago po siya magkinang. Meron din po tayo bago tayo magkinang, bago tayo maging isang established, a good Christian in the eyes of our Lord Jesus Christ. Kailangan po padaanin po tayo sa mga pagsubok ng mga kaghindik-hindik na pagsubok sa ating buhay. Amen. So, sound too difficult to try. Sometimes napakahirap po yan. Consider the plight of Job. He lost all 10 of his children plus everything. Amen. Isipin po natin yung kalalagayan ni Job. His own, but he practiced the art of praising when he had obvious reason to mourn. Amen. So we have to consider ang kalagayan ni Job na kung saan ang 10 niya pong anak ay namatay at ang lahat po ng kanyang pagmamay-ari ay naubos na wala lahat. Amen. So mayroon po siyang rason na magreklamo. Mayroon po siyang may rason na magmurmur. Amen. Or obvious naman na mayroon talaga siyang reason. Amen. To mourn. Pero hindi po yung ginawa ni Job. Ang sabi po sa Job 1:21, the Lord gave and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Sabi po ni Job, kahit wala na po lahat, so blessed pa rin po ang pangalan ng Diyos. Wow! Amen. So sometimes nga tayo, na nawala na tayo ng pera. Hindi natin ma-bless ang Diyos. Or di kaya'y bago yung sasakyan mo, nagkaroon ng magkaroon ng gas-gas, mura na kagad, ang sasapitin. Amen. So Job realized that God had permitted tragedy. Talagang pinapayagan pala ng Diyos yan na darating po sa ating buhay. It was part of divine plan for his life. Amen. Tingnan mo, the life of Job, hanggang ngayon, andyan pa rin yan. Matapos na lang tayo sa mundong ito, nandyan pa rin si Job in the Bible. Amen. Because of his character, attitude. Amen. Actually, it is 9 months lang yan na paghihirap ni Job. Sobrang hirap yan ni Job. Amen. So therefore, Job took the first step and praised him relentlessly, na walang tigil ang kanyang pagpipraise sa Diyos. What was the outcome of his patience and faith? Ano bang outcome ng kanyang walang pagtigil? Amen. Na pagpupuri sa Diyos, pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Nabigyang kaluwalhatian ang ating Panginoon. Ang sabi po dito sa Job 42:10, the Lord gave Job twice as much as he had before. Amen? Yung mga anak niya, 10 anak niya namatay, binigyan pa rin siya ng anak. Amen? At ang gaganda at ang gwagwapong mga anak pa. Or namatayan siya ng mga alagang niyang hayop na mga 2,000, 3,000, twice as much as he had before. Or mga treasure. May nagbibigay sa kanya ng mga gold. Twice as much. So, ang happiness niya, amen, twice as much pa in before. So, kung isipin natin, si Job ay pinakamayaman niya. Amen. Siguro siya si Bill Gates noong unang panahon. Amen. Pero nawala lahat. Amen. Sa isang iglap lang. Hindi pa nga nakapag-report, nakatapos report yung isa niyang katulong servant niya. Nandiyan na naman ang isang trahedya. But, because of her perseverance, because of his walang tigil na pagpupuri sa Diyos, amen, binalik po ng Diyos. Doble-doble pa. So, tuloy po tayo. Are you surrounded with difficulty or sorrow right now? So, siyempre, may iba din nagsasabi, siyempre, have you wondered why? Try to understand
that God is allowing it for the purpose of developing your strength for the future. So, yan po, may purpose po ang Diyos. Kung kaya po tayo minumol, develop po sa ngayon dahil mayroon po purpose ang Diyos in the future. Kaya nga, noong una kami, ako, let me to, kahit sa kaunti lang, sasabihin ng mga bagay na to, na kami po, hindi din po namin maintindihan noon kung bakit habang nagsisimba, nagpupunta po dito, mas lalong ang daming problema. Amen. Hindi mo po alam kung anong gagawin mo. But, hindi lang po kami nagsimba, pero more than a year, I attend, at nag-attend po ako ng prayer and fasting. Amen. So, sa unang year, wala. Pero, talaga, what you sow is what you reap. Darating yung panahon na yung mga problema yan, amen, kahit naman ang nasa harapan mo, so ka na matitinag. Ano pong ginawa ng Diyos? Amen. Sa ating buhay, sa inyo po. Ang gagawin po ng Diyos, hahapasin at hahapasin ka niya. Dahil pagdating ng panahon, ikaw po ay magiging mature na. So kung ano naman yung sabi ng iba, yung chismis ng iba, kung ano naman yung sasabihin ng iba sa'yo, ay hindi mo na po binibigyan ng binibigyan ng importansya. Wala na po yan sa'yo. Napanabayaan mo na po yan. Kung ano man yung parang hindi mo maintindihan, you have to praise God. Kaya pala nangyayari yun noon kasi gusto ng Diyos, because His ways is better than our ways. His thoughts is higher than our thoughts. Amen. Amen. So sabi niya, try to understand that God is allowing it for the purpose of developing your strength for the future. Kaya dinidevelop ng Diyos yung strength mo sa darating na panahon. Amen. Just say, Lord, I thank you that my life is just as it is. Even problem I have has been your gift to bring me to the place where I am right now. You would dahil alam po ng Diyos ang ahead of us. Dahil alam ng Diyos kung kaya establish po yan ng Diyos para mag-bless po tayo. Diyos po ay glorify po tayo. Amen. So think about good things in your life. Naisipin po natin yung mga magagandang bagay na nangyayari sa ating buhay. Recall the blessings you know. Such reason why He's worthy of praise, your precious blood and ungrateful follow. So, amen. So, yung meditating po dito, hindi po yung memorize po natin. Yung meditating po ng Word of God, talagang sinasabi po natin. Amen. Ganun po yun. Amen. So, sabi po dito, amen. So, ang pinaka-highest po, amen, pinaka-highest po na pagpupuri sa Diyos na mayroon pong papasalamat. Amen. So, sabi niya po, amen. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus Christ concerning you, abounding therein with thanksgiving. So, kailangan po magpapasalamat po tayo. Thank Him because He has opened your eyes to the truth and given you a receptive heart. Amen. Thank Him because He took your place and died on the cross for your sins. Thank Him for the Bible. Pasalamat po tayo sa mga Bible, sa Word of God. Amen. That is such a blessing to your spiritual life. Thank Him for your church, your leaders, your brothers and sisters in Christ. Amen. Thank Him for the forgiveness He has created you. He has granted you, and His patience and long-suffering toward you. Thank Him for the presence of the Holy Ghost
that abides in your life. Thank Him for the privilege to be baptized in the name of Jesus. Magpasalamat po tayo sa Diyos. In physical blessing na natatanggap po natin, pasalamat po tayo sa Diyos. Amen. Thank Him for the health and strength He has given to you. Amen. Thank Him for the healing of your body and also keeping you from sickness and diseases. Amen. Thank Him for protecting you from danger or accident. No? Salamat po tayo, pasalamat po tayo, at hindi po tayo nilalapitan ng mga virus dyan, ang ating pamilya, no? That we are safe in the presence of our Lord Jesus Christ. Pasalamat po tayo sa mga bagay na. So about material blessing na receive po natin, no, sa ating buhay, pasalamat po tayo. Thank Him for the beautiful world He has placed you in and all things which beautify it. Amen. Thank Him for the heavens which declare the glory of God. Thank Him for the air that you breathe. Amen. Salamat tayo sa atin. Thank Him for the food, drinks, and water He has provided. Thank Him for your clothes that you wear. Thank Him for your home and all the comforts and convenience in it. Thank Him for the transportation. Thank Him for the games and recreation. Thank Him for the office equipment which help you with your work. Amen. Thank Him for the music books and other worthwhile pleasures. Pasalamat po tayo sa mga magaganda nating cellphone. Pasalamat po tayo sa ating mga bahay, no? Mga bagong sasakyan. Pasalamat po tayo sa bagong trabaho. No? Amen. Additional blessing also, pasalamat po tayo sa Diyos. Thank Him for the talents and abilities that He has given to you. Thank Him for the trials and tribulation, which being out your worst, so that you know that you have weakness and can allow the Lord to help you with them. Amen. As you can see, thanksgiving is praising God for what He has done for us, for you and for me. Amen. And what He has given to you. There is a higher form of praise, and that is the reason David said, enter into the gates with thanksgiving and into His courts with praise. Amen. Amen. So sabi niya, magpasok tayo sa Kanyang templo na may pagpasalamat, and praise Him. At mayroong pagpupuri, no, sa Kanyang kaluwalhatian. Amen. Sa ating pong puso. Amen. So, sa lahat po ng bagay, pasalamatan po natin ang Diyos. So, sa lahat po ng viewers natin, kung ano po natanggap po natin, so sa araw-araw, sa lahat ng mga pagkain, noon, sa ating hapagkainan, amen, pasalamatan po natin ang Diyos. Salamat po sa mga peaceful, sa Kanyang protection po sa ating pagtulog. Kailangan pong pasalamatan po natin ang Diyos. Amen. Amen. Dahil Siya po ang nagbigay ng lahat, no, sa ating buhay. Siya po ang nagbigay ng magandang trabaho. Siya po ang nag-provide sa atin ng lahat nating mga pangangailangan sa ating buhay. Kaya purihin po ang Diyos sa gabi ito. No? Amen. Amen. So, doon po tayo nagtatapos. Remember, sabi ng Diyos, in everything, no, yun po ang passage natin, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, in bad things, in good things, lahat po yan, pasalamatan po natin ng Diyos. Dahil po Siya po ang nakakaalam ng lahat sa ating buhay. Kung tayo man po ay nagkakaroon ng mga experience na hindi maganda, yan po ay minimold lang po tayo. Yan po ay hinahango lang po tayo going into the path of righteousness. Amen. Dahil Siya po ang nakakaalam. Amen. Purihin po ang Diyos sa gabi ito at sa lahat po ng mga viewers natin. Kami po ay nagpapasalamat together with my
kasama ko po dito si Brother Yuyoy Nalangay. Pasalamat po tayo sa lahat po ng mga youth, sa lahat po, especially to Teacher Melody, Pastor Neil Aquesta. Sila po ang nagbigay po ng authority, nagbigay po ng mga ganitong klaseng gawain. So, pasalamat po tayo sa kanila. No? At sa lahat po ng mga kapatiran po natin sa church na ito, salamat po sa lahat ng mga ladies, sa mga men, sa youth, at sa lahat po ng mga kaibigan natin, sa lahat po ng sumusubaybay po sa ating programa every Tuesday and Friday. Amen. So, pray nyo lang po kami. No? Kasi, minsan hindi na po ako makapagtrabaho. Kasi, no? Kasi mahirap pala. Akala ko noon madali lang. Pero mahirap kailangan mo talaga ng prayer eh. Para kung ano yung talagang gusto ng Diyos, no, na ibigay po na mensahe sa atin mo. Kaya wala man po akong maibibigay sa inyo na material o anumang mga bagay. Pero sa ganitong gawain, at least po, napapasaya po kayo through the Word of God. No? Amen. Kahit ako po, binabasa ko po ito. No? Amen. Minimeditate ko po ito. No? Siyempre, masaya po. No? Masaya po ang pagdi-deliver natin. No? Amen. Kaya, maraming salamat po. Amen. In the name of Jesus. So, salamat po tayo sa mga nanonood po ngayon. Sila Sister Kristen Faith Limbaga, maraming salamat po. And of course, no, sa napakagwapo nating Brother Rolando Nalangay. Amen. Napakapugi niya. Amen. At saka po kay sa ating pong Sister Sheila Floro. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Sister Monica Daniela Cuesta, maraming salamat. Sister Gina Cabalbal Nalangay, maraming salamat po sa inyo. Ang dami po, Brother GM Samolde, maraming salamat po, no? And of course, Sister Abigail Cuesta, doon po sa Camp Seven's View, maraming salamat po sa inyo. Amen. At Sister Fede Leon, amen. Sa lahat po ng mga De Villeres family, Bantolo family, Cuesta family, Palomero family, no, Armada family, Villa family, sa lahat po, no? Amen. Sa lahat po ng mga prayer warriors, no, hindi ko po kayo makilala ko lang po yung mga kapatiran dito sa church eh. Mga miyembro, kilala ko po sa itsura po yung mga apelyido at sa pangalan, hindi ko po kilala eh. At sa mga Tansenko family, Sister Susan Miranda Tansenko, amen. Ma'am Cherry Rivera, salamat po. Amen. So, Miranda family, amen. At saka, sino pa ba? Lahat-lahat po sa inyo, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po tayo, and then God bless po sa inyo lahat. Amen and amen. Amen.